Welcome po sa ating pong family altar. Salamat po sa Panginoon na sa bawat araw po ay nakakapakinig tayo, tayo po ay napapalakas at tayo din po ay nabibigyan ng mga direksyon, paalala at mga salita na kung saan ay nagiging gabay po natin sa ating paglakad bilang mga Kristiyano. At ang theme po ng ating pong family altar ngayon is about the Holy Spirit. At ang text po natin ngayon ay matatagpuan po natin in 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20. Let me read this. You should know that your body is a temple for the Holy Spirit who is in you. You have received the Holy Spirit from God, so you don't belong to yourselves, because you were bought by God for a price. So honor God with your bodies. Ang konteksto po ng binasa po nating text ngayong gabing ito ay si Pablo po ay nagdi-deal po ng issues inside the church. Sapagkat ang mga ilan po sa loob ng church ng Corinth na mga mananampalataya na po ay they are committing sexual immorality. Kasama po dito yung perversion na kung saan ay kapwa lalaki ay nagtatalik, adultery na may asawa pero nakikipagtalik po sa ibang asawa, sa asawa ng iba, at prostitution. Kaya po, yung verse na binasa po natin ay mga talata na kung saan ay muli po na ipinapaalam ni Pablo. Ipinagdidiinan niya po sa mga believers po ng Korinto na ang ating pong katawan na ito, that this body is the temple for the Holy Spirit. At hindi na po tayo ang nagmamay-ari nito. Sapagkat nung tayo po ay nakipagkaisa sa Panginoon, we are joined in Christ Jesus and in His Spirit. Maaring sa atin din po, na bagamat tayo po ay mga nasasabing mga mananampalataya na, Kristiyano na, pero dahil po may mga issues pa sa buhay po natin na hindi pa po natin talaga totally sinusuko sa Panginoon o hindi din po natin dinidil o hindi po natin dinidisiplin ang ating mga sarili. Kaya po kahit tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, na kahit tayo po ay dumadalo ng simbahan, and yet ang mga ganito pong kasalanan ng sexual immorality ay nagaganap pa rin po sa bawat simbahan ng Panginoon. Ipinaalala po ni Pablo sa context po ng kanyang mensahe in chapter 6 na tayo pong lahat ay nilinis na ng Panginoon. Tayo pong lahat ay ginawa na niyang banal. At tayo po ay ginawa niya ring tama sa harapan ng Panginoon at maging sa banal na Espiritu. Christ has paid a great price to purchase us. And it is His purpose to make us like Himself. If our bodies have been redeemed by the Lord Jesus Christ, then they no longer belong to us, but to the one who purchased us with His precious blood. We are bought with a price. God used to have a temple for His people. Now, He has a people for a temple. The temple is not the building. The temple is our body. It is important to remember that our body
His dwelling place, and that we should do nothing to grieve Him. Yes, we can do anything we want to, but we must be sure our desires are to please Christ. That's why in verse 18, Paul commanded the believers in Corinth to run or to flee from sexual immorality, because this body, this temple, belongs for the Holy Spirit, and it is no longer ourselves. Kaya po dun sa binasa natin sa verse 19 and 20, dalawang bagay po ang makikita natin na ipinapaalam po ni Pablo. At yun po yung sinasabi niya na because this body is for the Holy Spirit, we don't belong to ourselves. And the second thing na idiniin niya po, because you were bought by God for a price, so honor God with your bodies. Kaya po, ganun na po ipinagdiinan. That to run whenever the temptations or whenever the lies of the enemy will come to our ears. We will always remember that we will be clean, that we will be holy, that we will made right with God in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of God. Kaya po sa bawat isa po sa atin, if we are still struggling dun po sa tawag ng laman, kung paano pong ipinapaalam at pinagdidiinan po ni Pablo na dapat po hindi na po natin ito ginagawa, sapagkat tayo po'y nakipag-isa sa Panginoon, tayo po ay isa na sa Diyos at hindi na po ang mga sarili natin ang naghahari. That's why He gave us the Holy Spirit, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tunay na tutulong po sa atin. Ang kailangan lang ay maging willing po tayo na ito po'y isurrender, na ito po'y ipako at aminin na kailangan natin ang banal na Espiritu upang ma-overcome po natin ang lahat na pinaglalabanan natin sa katawang ito. God loves us and He wants us to be delivered from any lies and deceptions of the enemy. And the only response that we need to do is to come to Jesus, to kneel before Him and acknowledge that He alone can deliver us. Let us pray. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo. Nagpapakumbaba, umaamin na kami po ay nagkasala, Panginoon o God, at nahulog, Panginoon o God, sa iyo pong kaluwalhatian. Panginoon, linisin niyo po kami, Panginoon. At ang aming po mga buhay na ito, Panginoon o Diyos, ay patuloy na magbigay, O God, ng kaluguran po sa iyo, Panginoon. Lord, as you have made us clean, as you have made us holy, O God, as you have made us right, O God, Lord,
In the name of Jesus Christ and of His Spirit, O God. Lord, ang katawang ito, Panginoon, na hindi na namin pag-aari, O God. Kaya Lord, sino man po sa amin, ang tunay, O God, Lord, na nakaka-encounter pa, o may mga struggle pa, Panginoon, O God. Katulad, O God, Lord, ng mga sigaw ng laman, Panginoon, na nagbubugso po sa amin, O God, Lord, upang kami po ay makagawa ng mga hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Lord, we pray, O God, Lord, that through the power of your Holy Spirit, O God, that as we continually surrender our lives to you, na kapag nandun po yung patuloy na willingness namin, Panginoon, at patuloy na response namin, O God, Lord, na sa anumang mga bulong, sa anumang mga kaway, O God, Lord, na ibinibigay sa amin ng kaaway, ay ito po ay aming tunay na maiwaksi. At sa tulong ng banal na Espiritu mo, na siyang tunay na tutulong po sa amin, ay patuloy kaming i-enable, O God, i-empower, Panginoon, O God, na ang katagumpayan, O Diyos, ay galing po sa iyo. Kung kami patuloy, O God, na susurrender, Panginoon, at aamin, O God, at kikilalanin ka, O God, na kung ikaw ay wala sa aming buhay, kami po ay walang magagawa. Kaya Lord, sa oras na ito, patuloy po, O God, na ang iyong simbahan, Panginoon, na tinawag mo ay makapagbigay, O Lord, na ang bawat katawan ni Kristo, Panginoon, O Diyos, ay walang ibang gawin, Panginoon, kundi ikaw ay patuloy na mabigyan ng kaluguran, O Panginoon, at mabigyan, O God, ng karangalan. Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming pong buhay. Ikaw po ang patuloy na maghari sa amin. Ikaw po ang patuloy na manguna sa amin pong mga buhay. At ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin ng tunay na kapangyarihan na makapanagumpay sa bawat araw ng aming pong buhay sa mundong ito. Panginoon, salamat po. Be glorified in our lives, be glorified in our body, and be glorified in our spirit. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all po.